Para talagang parang tae ang itsura ng tubig. Sobrang kadiri nito. Ang laki ng isda, ang laki ng isda. May nakikita akong mga patay na isda na palutang-lutang dito. Mukhang marumi ang tubig. Ang lalim talaga ng tunnel na to. Sa tingin ko hindi na ito buhay. Hindi, oo, nakuha natin. Diyos ko, gumagalaw siya. Oo, ang astig talaga. Ayan na siya. Punong-puno talaga ng isda ang baradong tubig na to at iniiwan lang silang mamatay. Matutuyo rin to kalaunan. May isda dyan. Bigyan mo ako ng lambat, nararamdaman ko ang isda. Sandali lang, tingnan mo dyan. Tingnan mo dyan. Hindi maganda yan. Tignan ninyo mga pare, may maliit na pagong sa ilalim. Gusto mo ba akong kagatin? Tignan mo yan. Uy, may malalaking isda. Grabe, ang daming isda dito. Diyos ko, ano yon? May nakuha tayo. Nakuha ko na. Kamusta BFP Nation? Welcome sa isa pang magandang video. Nasa isa tayo sa paborito kong lugar na puno ng bihirang isda sa aquarium. Matagal na kaming pumupunta rito at marami nang nahuli, gaya ng malalaking fire eel, Oscar, bihirang African cichlid at iba pa. At ayun mga kaibigan, pumunta kami dito ngayon para maghanap ng mga kakaibang isda. Maglalagay kami ng mga fish trap at iiwanan ito ng 4 na oras. Kakahuli lang namin dito mga kaibigan at naging rescue mission na talaga ito. Kung matagal na kayong nanonood, kilala nyo na siguro ang lugar na ito. Makikita nyo, sobrang iba na ang itsura. Parang wasak na ngayon. Makikita nyo dito na tinabunan ng lupa ang kanal, sinira ang spillway, at tinanggal ang ilang tunnel na tirahan ng kakaibang isda. Kaya ngayon mga kaibigan, imbes na manghuli lang tayo ng isda ngayon, ililigtas natin sila. Dito mismo kung saan ako nakatayo, dati itong may tubig. May spillway dito at papunta iyon sa kanal na dumadaan dito. Nilagyan nila ng lupa ang lahat, lalo na ang bahagi ng kanal. Pero may natira pa. Kung titingnan ninyo dito, hindi maganda ang itsura ng tubig. Pero dati napakaraming isda dito. Ito ang mainit na lugar noon dahil sa mga nakatagong lagusan dito na pinagtataguan ng mga kakaibang isda. Pero ngayon mga kaibigan, hindi maganda ang kalagayan. Hindi na ito katulad ng dati mula nang sirain nila ang kanal na ito. Mukhang naubos nila ang karamihan sa mga isda. Nakikita ko ang ilang patay na isda na palutang-lutang dito. Mukhang marumi ang tubig. Pero may ilan pa rin akong nakikitang isda na lumalangoy dito. Mga kaibigan, sa tingin ko hindi pa huli para mailigtas ang ilang isda. Kailangan lang nating magmadali. Sige, hindi maganda ang kalagayan ng mga isda. Sobrang marumi ng tubig na ito. Umaasa akong makahuli tayo ng kakaibang isda mula sa lagusang ito bago mahuli ang lahat. Kung pupunta tayo sa kabila, ito ang pangunahing kanal na pinagdudugtungan ng mga sapa at lagusan. Dati, walang isda rito. Ngayon ko lang napansin, simula nang masira ang maliit na sapa, lumipat na dito lahat ng isda. Nakikita ko ang malalaking plakos, peacock, bass, maraming cichlids, sobrang daming isda dito. Ito na yata ang pinakamaraming isda na nakita ko. Kaya mukhang lahat ng isda ay lumipat na dito sa kanal na ito. Natutukso akong maglagay ng fish trap dito dahil maraming isda. Pero mga tol, hindi ito tungkol sa paghuli, kundi sa pagsagip ng isda. At hindi kailangan ng mga isda dito. Pero baka maglagay pa rin tayo ng fish trap, trip lang. Ngayon mga tol, tutok tayo sa side na sinira nila. Mukhang may parte ng kanal na hindi nadamay. At may mga isda roon na kailangang sagipin. Ayan mga tol, nagsimula ulit ang kanal dito. Pinuno nila hanggang dito. Pero makikita ninyo may maliit na bahagi ng tubig na hiwalay. Habang nilalagyan nila ng tubig dito, may parte silang na-miss. Sana walang isda doon. Pero may nakita akong isda. Diyos ko mga tol, may isda nga dito. Hindi maganda to, nakakainis na. Parang maliit na bara ng tubig lang dito. Hindi ito tubig ulan. Galing ito sa kanal na may isda pa. Hindi maganda to mga tol. Matutuyo rin to at mamamatay ang mga isda. Malaki din ang bara ng tubig. Mahirap hulihin lahat ng isda dito kaya doon tayo magfo-focus. Sana marami tayong masagip na kakaibang aquarium fish. Ang pangit nito, mga tol, nasira na naman ang paborito kong lugar. Siguro yung gumagawa nito walang pakialam sa isda. Pero tayo, nagmamalasakit kaya kailangan natin silang iligtas mga tol. Grabe, ayan na yung bota ko. Ibalik mo yung bota ko. Makikita ko kayo ulit pag nakuha ko na ang bota ko mga pare. Dito tayo magsisimula sa tagong lagusan. Kasi mainit na lugar ito para sa astig na isda. Pero ngayon, kakaunti lang ang nakita kong isda. Marami sa kanila patay na talaga kasama na itong isa. May patay na isda na lumulutang dyan. Hindi ko nga alam kung ano yon. Tignan ko nga, tignan mo to. Anong klaseng isda to? Hindi ko masabi kung ano siya pero siguradong patay na. Tignan nyo to mga pare. Grabe, ito yung sinasabi ko mga pare. Sobrang polusyon ng tubig dito at ang dami. Ano ba to? Ano tong hawak ko ngayon? Ano ba to mga pare? Mag-comment kayo sa baba. Anong klaseng isda kaya ito?
Nakakalungkot, hindi na siya buhay. Ang baho. Nakakalungkot, patay na siya, ibabalik na lang sa tubig. Yung boots ko, hindi. Sige mga pare, kukuha ako ng lambat ngayon. Susubukan kong maglambat sa mga tagong lagusan na yon. Kung may buhay pa dito, siguradong nandoon sila mga pare. May maliit tayong balde para sa huli nating isda at malaking lambat para sa pool. Makakaabot tayo sa lagusan at sana makahuli ng isda. Kumuha tayo ng tubig. Ang dumi talaga. Grabe ang lalim talaga ng lagusan na to at umaabot pa ito ng sobrang layo sa likod. Grabe, tingnan mo yan. Ang baho talaga. Sige, wala tayong nakuha sa unang lambat sa tingin ko. Tingnan mo yung isda. Ayan, may nakita akong isda. Ano yon? Nandyan lang yon. Dati may kakaibang isda dito mga tol. Sana ngayon makahuli rin tayo ng kakaiba. Ayun, may isda doon. Nakita ko siya kanina. Sana naman nahuli natin siya. Kailangan nating makahuli ng kahit ano. Oo, maliit na African cichlid yan. Nandito pa sila. Baby, tingnan mo to mga tol. Ang astig. Ito, maliit na African cichlid na asul, sanggol pa. Mukhang buhay pa at humihinga pa. Sasalbahin natin siya pare. Ilalagay natin sa timba. May iba pa ba? Ang African cichlid ay mahilig magsama. Kaya kapag may isa, sinusundan agad. Tingnan mo, dalawa na sila. Naku, ay hindi mga tol. Patay na ba siya? Sa tingin ko hindi na buhay to. Hindi na nako, tingnan ninyo. Yung isa lumalangoy pa. Itong isa hindi na. Ay lumulutang na siya. Hindi maganda yan. Patay na tong isa mga tol. May mga isda pang buhay. Pero ang iba'y patay na. May nakuha tayong buhay at ilan mula sa unang lagusan. May isa pa sa likod ko pero hindi ko pa maaabot. Karaniwan may isda doon. Maganda ang lambat na yon. Ang daming laman dito. Kailangan lang ibaba. May tao ba dito? Helen, isda ba yan? Yak! Ano yon? Diyos ko, tingnan mo, natatakpan tayo. Diyos ko, gumagalaw. Oo, ano yon? Mukhang batanggar, bata pa. Kailangan hugasan. Grabe mga tol. Maliit na gar ito. Hindi ako makapaniwala. Oo, tingnan mo. May isa pa tayong isda mga tol. Astig, maliit na batanggar. Ang kulay niya, may asul, ang ganda. Akala ko fire eel ito. Marami kaming nahuhuling fire eel dito. Pero wala pang batanggar. Ang astig niya at gumagalaw pa. Sige tol, lalagyan siguro natin ng aerator ang mga to. Panatilihin natin silang maayos at malusog kasi ngayon hindi sila nasa magandang kalagayan. Nasa marumi at polusyon na tubig sila at parang nasa huling hininga na sila. Tuloy tayo mga tol. Tingnan pa natin kung ano ang mahuhuli at maglagay pa ng lambat sa tunnel. Nakikita kong umaahon ang mga isda. Mukhang kulang sila sa oxygen kaya nasa ibabaw at parang hinihingal. Tulad ni Helen, may water bug dito. May nakuha rin tayong maliliit na isda. Ganda ng lambat. Tingnan nyo ang maliit na mosquito fish. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o ano man yon. Iligtas natin siya at ilalagay sa timba. Native na species ito, bluegill ang tawag. Jackpot tayo. May mosquito fish din. Kukunin natin lahat ito. Imbes ilagay sa timba, dadalhin na lang natin sila sa kabila ng kanal. Tara, marami tayong nakuha na maliliit na isda. Itatapon natin dito sa kanal. Ang daming isda sa mga bato ngayon. Dito sila napunta. Kailangan nating maglagay ng fish trap dito mga tol. Maghanda tayo ng pain at ilalagay sa mga bato. May dala tayong pellets para sa isda. Ilalagay natin sa trap. Ilalagay lang natin ito sa mga bato, mga tol. Ang dami kong nakikitang isda at excited ako. Ang ganda ng pwesto. Tara, magpatuloy tayo sa pagsasala. Uy, may nararamdaman akong malaki. Ano kaya yon? Nakuha ba? Oo, nakuha natin. Ano kaya to? Uy, mayan cichlid pala ito, hindi Oscar o ibang isda. Pare, anong ginagawa mo? Kahit pinakaayaw ko ang isdang ito, ililigtas pa rin natin ang maliit na mayan cichlid. Mukhang ito lang ang nakuha sa lambat, pero titingnan pa natin. Tingnan mo, isa pang African cichlid, ang dami ng mga asul na ganito. Diyos ko, hindi rin siya gumagalaw. Naku, tingnan mo yan, patay na siya. Mga pare, grabe, bakit ang daming patay na African cichlid? Hindi maganda yan mga tol, ang pangit nito. Sige, pero may nakuha tayong mayan cichlid. Itatapon natin siya sa kabila ng kanal. Tara, tuloy lang tayo. Sige pare, ayan ka na sa main kanal. Mga tol, tingnan ninyo ito, tingnan ninyo ang tubig. Ang dumi talaga. Tingnan ninyo yung parang pelikula sa ibabaw, parang tae na talaga ang itsura ng tubig. Ang dumi talaga. May nakita akong malaking isda sa tunnel, kitang-kita ko. Tamang-tama sa kanya mga tol. May isda ring parang hingal na hingal. Nakuha natin, African cichlid yan. Tingnan ninyo ang kulay niya. Tingnan nyo yung orange tsaka asul na African cichlids, ang astig nun. Ilagay natin sila sa timba. Huminga ka muna, tingnan mo, may isda na lumitaw. Mga tol,
Ayun oh, nakuha natin. Nakita ko parang sobrang laki ng isda. Mga tol, tingnan nyo to. Ayan ang mukha niya. Grabe pare. Hindi ako makapaniwala mga tol. Nakahuli tayo ng clown. Maliit na baby clown yan. Nightfish. Tingnan nyo to. Ang astig talaga nito. Ang liit ng clown nightfish na to mga tol. Baka royal pa. Astig ang pattern at kilos niya. Buhay siya, kaya ilalagay natin sa timba. Nakahuli na tayo dito dati, pero ito na ang pinakamaliit. Ang saya, panibagong kakaibang isda na naman. Nandito pa rin sila, kaya ilagay siya sa timba at tuloy lang. Ito na ang paborito kong isda ngayon. Tingnan nyo yung isda na yan. Teka, may katarata siya. Tingnan nyo yung mata niya. I mean, hindi maganda yon. Sige, ilalagay natin siya sa timba pero mukha naman siyang... Okay, alam ninyo, may naalala lang ako bigla mga tol. Kung susundan mo pa ang kanal, may lugar na tinatawag naming hukay kung saan madalas may kakaibang bagay. Gusto kong makita yon. Sana nandoon pa rin yon, sana may mga isda pa roon at sa tingin ko maglalagay lang tayo ng bitag para sa isda at mag-iikot pa tayo sa ibang lugar. Kaya tara, lagyan na natin ng pain ng bitag. Pupunta na tayo, manatili ka sa tagong lagusan. Sana makahuli tayo ng maraming isda at mailigtas sila. Heto na, ilalagay na natin ang bitag dito. Pero sa ngayon, mga pare, bababa muna tayo sa kanal ng kaunti at titingnan natin ang hukay. O mga pare, nandito na tayo sa hukay o kung ano man ang dating hukay. Kita nyo naman, ibang-iba na ang itsura. Parang walang bumaba dito ng halos isang taon. Tingnan ninyo, ang daming isda sa baba mga pare. Buti na lang dinala ko ang lambat kasi hindi tayo makakababa. Tara, sana may mahuli tayo. Tingnan natin kung may nakuha, ibuhos natin mga pare. Maganda ang lambat. Oh, ano yon? Ay pare, may maliit na pleko dito. Tingnan mo yan. Maliit na baby pleko ang astig. Sige, itatabi natin tong isa. Ilalagay natin siya sa timba dyan. May nakuha pa ba tayo? Wala akong makita. Ayun, tingnan mo yan. Palos ba iyan? Grabe, hindi palos yan. Snakehead yan. Maliit na baby snakehead. Hindi yan ang gusto nating mahuli. Hindi natin pwedeng iligtas tong isa. Labag sa batas kung ililigtas natin ang snakehead. Sobrang invasive nila sa South Florida at maliit pa ito. Pleko itatabi natin. Pero ang snakehead, kailangan lang ibalik sa tubig. Sige pare, balik ka na. Maraming isda dyan. Oo, ang ganda ng huli natin sa lambat. Sana makababa tayo doon. Pero ang astig talaga. Tingnan mo to, may isa na naman tayong bluegill. Sa tingin ko, tingnan mo siguradong bluegill to. Oo, ayan siya. Pero ano to? Parang isang uri ng hito? Oo, sigurado. Hito nga. Ano kaya yon? Kailangan ba nating hugasan sila? Pero itong isa, maliit na bluegill. Sige, dalawa pa ang nakuha natin sa lambat na iyon. Sa tingin ko, sun catfish to. Oo, malaki tong sun catfish. Ang astig, tingnan nyo mga pare. Nakahuli na rin tayo ng ganito dito dati. Itatabi natin silang dalawa dyan. Ayan na sila. Ano yun? Parang may albino. Nakuha ko na, may albino na isda pala sa ilalim. Oo, nakuha natin. Ay, pink convict cichlid pala. Malaki rin. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Ang astig mga pare. Ang dumi ng mga bagay dito. Tatingin ko, tapos na tayo sa lambat. Ay, may maliit pang cichlid dito sa baba. Oo, isa pang African cichlid. Tingnan mo yan, ang astig, iba siya. Tingnan mo yung mga kulay. Parang may dilaw na palikpik, asul ang katawan. Pero sige, ilalagay natin siya sa timba ngayon at ililigtas natin siya. Ayan, tingnan nyo to mga pare. Tingnan nyo yung lambat natin ngayon. Grabe, ang wild nito. Sige mga pare, isa pang lambat dito sa hukay. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakapunta dito pero isa talaga ito sa mga paborito kong lugar. Pagkatapos, pupuntahan at sisilipin natin ang baradong tubig na may natrap na isda. Oh, maganda yung huli natin mga pare pero wala tayong nakuha. Ano yun? Diyos ko, albino pala. Anong nangyari? Hindi ko sila nakita doon. Nakakuha tayo ng dalawang maliit na African cichlids. Ang gaganda at astig nila, lalo na yung mga albino. Hindi biro ang lugar na to. Mga totoong albino African cichlids yan. Ilalagay na natin sila sa timba. Tapos pupunta tayo sa isa pang lugar para makapagligtas pa ng mas maraming isda. Nandito na tayo mga pare. Nasa parte tayo ng kanal na hindi pa napupuno at may mga nangingisda pa rin. Cast net ang gamit natin ngayon, hindi deep net o fish trap. Ibabato natin ito para matakpan ng buong tubig at mailigtas lahat ng isda. Hindi maganda, may nakasabit agad ako. Napunit ang cast net ko sa unang bato. Diyos ko, may nakasabit na naman. Pero may isda sa loob, nakita ko. Tignan mo yung isda. May isda sa loob. Ibigay mo ang lambat ko, dali. Diyos ko. Oh, nakuha natin. Tingnan nyo ito. Ano to mga pare? May isda tayo. Unang bato pa lang. Ay grabe, isang Mayan cichlid to. Tingnan nyo, maliit na Mayan cichlid. Ang cute. Sige, ilagay natin siya sa main kanal.
Kung maglakad ka lang ng 10 hakbang dito, may isa pang bahagi ng kanal dito. Tuloy-tuloy lang yan, walang katapusan. Kaya dapat ayos ka na dito. Sige pare, magkikita tayo ulit. Balik tayo doon, itapon ulit natin ang lambat at tingnan kung ano pa ang mahuhuli natin. Sige ma, heto na mga pare, naglakad tayo ng kaunti. Itatapon ulit natin ang lambat, heto na. Ang hina ko talaga magtapon nito. Sana hindi tayo maipit, pero naipit tayo. Nakuha ko na. Ayos mga pare, mali ang pagtapon ng lambat dito. Sana hindi maipit. Uy, may nararamdaman akong isda. Sandali lang, tingnan mo dito. Tingnan mo dito. Ano yon? Tingnan mo to. Uy, may dalawang isda. Sandali, may dalawang isda dito. Tingnan mo to, ano yan? Grabe mga tol, may kakaibang cichlid tayo dito. Isa pang mine. Pero may astig dito, tingnan nyo. Grabe ang laki ng severum na to. Ang lupit. Mga tol, parang ngayon lang ako nakahuli ng ganito kalaki. Tingnan nyo ang laki ng severum na to mga tol. Grabe, sobrang lupit nito. Nakahuli na ako ng ilan dati, pero hindi ganito kalaki. Sa tingin ko, green yan. Dalawa pang isda mula sa maliit na baradong tubig na to. Punong-puno talaga ng isda ang baradong tubig na to at iniiwan lang silang mamatay. Matutuyo rin to balang araw, kaya kailangan natin gawin ng lahat para mahuli lahat ng isda dito. Sige, ayan na ang malaking severum natin. Kasing laki talaga ng palad ko. Ang astig. Ayan. At ang Mayan cichlid, pwede na siyang sumama dito sa kaibigan niya. Kita-kits pare. Ihagis pa natin ang lambat para makahuli ng mas maraming isda. Ayos mga tol, lumalalim na dito sa kanto. Ang dami kong nakitang isda, sana mahuli natin sila at hindi maipit. Ganda ng hagis, pancakes pare. Sana may nahuli tayong isda. Grabe, naipit na naman ako. Ay, nakuha ko na. Oo, nakuha ko na. May nahuli tayong isda. Tignan nyo to, may nakuha tayo. Grabe, Oscar to. Tignan nyo yan mga tol. Hindi siya mukhang maganda, parang natatanggal ang mga kaliskis niya. Hindi siya mukhang maayos, pero buhay pa siya. At malaki tong Oscar, mga tol, ang astig, higanteng Oscar to. Tignan nyo, makikita nyo dito. May sugat siya kaya hindi maganda. Malaki siya kaya may batya kami sa likod ng truck. Dadalhin natin siya roon at baka ilagay sa Pond X mamaya. Ibabalik ka namin, swerte mo. Tama na, ibabalik natin siya sa truck. Sobrang likot nito. Ilalagay na natin si Oscar sa maliit na batya at dadalhin sa Pond X mamaya. Astig si Oscar, pero hindi siya ang may pinakamagandang kulay. Kaya pupunta siya sa Pond X. Diyos ko, ano yon? Tignan mo, may maliit na snapping turtle sa baba. May baby snapping turtle, mga tol. Naghuhukay siya ngayon. Grabe, tignan ang nahuli natin. Mga tol, maliit na baby snapping turtle yan. Bihira lang akong makahuli ng ganito. Ang astig, baby pa lang tapos common snapping turtle pa. Marami sila sa Florida, pero mahirap talaga silang makita. At ito, baby pa lang talaga. Siguro breeding season nila ngayon. Tignan mo kung gaano siya kataba. Sobrang taba niya talaga. Ang astig nito. Maliit na snapping turtle, gusto mo ba akong kagatin? Mabait siya, ayaw akong kagatin. Astig yun mga tol. Dahil pagong siya, hindi siya lubos na bubuhay sa tubig at hindi kailangang iligtas. Pero matutuyo rin agad. Baka lagyan nila ito ng tubig, kaya para sigurado, ililipat na lang natin siya sa kanal. At dahil hindi natin siya pwedeng alagaan. Protektado sila dito sa Florida, kaya illegal na dalhin siya pa uwi. Kaya malungkot man, kailangan natin siyang pakawalan sa kanal. Gusto ko sanang gawing alaga siya, pero hindi pwede, kaya ayos lang. Isang maliit na baby snapping turtle. Oh, handa na siyang umalis. Grabe ang lakas ng mga ito. Tingnan mo kung gaano kalaki ang ulo niya. Ayun, handang-handa na siyang umalis. Ang talas ng mga kuko niya. Grabe. Sige tol, sana maganda ang buhay mo. Balang araw, magiging halimaw ito. Pakakawalan na natin siya. Paalam, maliit na kaibigan. Sige, ay, naipit ako. Naipit na naman ako. Sige na. Ay, nakuha ko na. Ay, Helen, parang hindi naman ako naipit. Mukhang malaking isda lang ito. Tingnan mo ito. Ay, napakalaking snakehead ito. Tingnan mo yan, grabe. Tignan nyo to, mga tol. Ang laki niyan. Grabe, ang lupit niyan. Akala ko naipit ako, mga tol. Pero malaking snakehead lang pala. Sayang, hindi natin siya pwedeng iligtas dahil illegal. Baka magulang siya ng mga baby na yon. Tingnan nyo yung isda. Astig talaga. Okay mga tol, sayang hindi natin nailigtas yung snakehead. Pero may ilan tayong nahuli. Pakiramdam ko marami pa dito. Hindi talaga castnet ang best na paraan dito. Kukunin ko na lang ang huling fish trap at ihuhulog dito. Iiwan ng ilang oras, sana marami tayong mahuli para mailigtas sila. Malaki man ang tubig, matutuyo rin ito balang araw. Kunin na natin ang pangatlo at huling fish trap natin, lagyan ng pain at ihulog sa tubig. Sige, tara na mga tol. Nakuha na natin ang pangatlo at huling fish trap natin.
Dahil ito na ang huling trap. Ibubuhos na lang natin lahat ng pellets dito. Tingnan nyo yung dami ng pellets, mga tol. Grabe, sana gumana to. Isasara na natin at ihuhulog natin dito sa kanto. 3, 2, 1. Diyan sa gitna. Ngayon mga tol, may 3 fish trap na tayo sa tubig. Maghihintay tayo hanggang gabi, bibigyan ng oras, tapos i-check lahat. Sana marami tayong nahuling isda, mga tol. Mamaya magkikita ulit tayo para i-check ang fish trap. Nandito na tayo sa lagusan at i-check na ang 3 trap. Heto ang una, nakikita ko ang lubid. Tingnan natin kung ano ang nahuli. Nakuha ko na, ayos. Hindi ko makita pero nararamdaman ko, may isda dito sa loob. Oo, grabe. Punong-puno na. Ang dami nating nahuling bluegill. Maganda kasi sinasalba natin lahat ng isda dito. Grabe, tignan nyo, baby sephrom yan. Astig mga tol, parang maliit na version ng nahuli natin dati. Ang dami nating isda. Grabe, may isa pang clown doon. Isang base bluegill sephrom. Ilagay natin sa keeper bucket. Tignan nyo itong baby clown. Mas malaki kaysa sa nauna. Ang astig! Tignan nyo yung clown at knife fish. Ang cool ng isda. Pangalawa, na itong nahuli ngayon. Ayan na siya. Ang dami ring African cichlids dito. Ang ganda. Tignan nyo to, sobrang orange nito. Grabe, tignan nyo yung cichlid. May baby blue, may orange din. Ilalagay natin sila sa bucket, mga tol. Sobrang lupit nito. Ang daming isda. Uy, malaki to. Grabe pare. Tignan mo yung leaf fish. Ang laki nito, mga tol. Dati mas maliliit ang nahuli natin pero ito sobrang laki. Ayan siya. Meron pa ba? Alisin na lahat. Muntik na siyang makatakas. Uy, Synodontis yan. Malaki rin. Tignan mo palikpik, ang astig. Tignan mo rin tong maliit na orange. At saka 2 pa sa mga to, yung asul at dilaw. Ang gaganda nila. Wala pa tayong nahuling adult na cichlid ngayon. Puro mga baby lang. Ang weird, pero mukhang yun na yun. Para sa fish trap mga tol, successful talaga yung unang fish trap. Titingnan naman natin ngayon yung pangalawa at kung ano ang nahuli natin doon. Sige mga tol, nandito na tayo sa main canal. Dito natin nilagay yung fish trap natin. Ang daming isda dito, hindi namin napigilang gawin yon. At kung titingnan mo dito sa baba, nandyan pa rin yung trap natin. Kunin na natin gamit ang lambat dito. Ayan, nakuha na. Grabe, tingnan nyo kung gaano karaming isda ang nahuli natin dito. Tignan nyo to mga tol, punong-puno yung trap. Tingnan nyo, ang dami, grabe, ang daming isda dito. Grabe, hindi ko na alam ang gagawin ko. Grabe, tingnan nyo yan. May maliit tayong peacock bass, malaking convict cichlid, at ilang bluegills. Ano to? Ano yan? Grabe, ano yan? Tingnan nyo ang nakuha natin, may mga baby Oscar tayo. African cichlids, tapos meron pa tayong ganito. Parang, ayun na siya, parang ganun ang itsura niya. Parang yung see-through na isda na nakuha natin sa tunnel na kumikislap ng rainbow. Ano pa meron dito? May iba pa tayong nakuha. Grabe, nakita mo ba yon? Yung isda may umbok sa ulo. Ang wild ng lugar na to. Grabe, tingnan mo. Isa na namang ganitong isda. May baby severum pa. Ilalagay natin sila sa timba. Astig! Naipit siya sa lambat. Aray. Ang galing, dambuhalang Raphael catfish yan. Halos tinusok ako ng tinik niya. Tingnan mo, sinasalo ko lang ng kamay ang mga isda. May African cichlids, isang severum, at isang misteryosong isda. Iba ang itsura nito, pero mukhang tama na. Ilagay na natin lahat at siguraduhin, ay hindi pa, may mga isda pa pala dito. Ay oo, grabe Holly, tingnan mo baby fairy eel. Grabe, nakuha ko siya. Tingnan mo yung maliit na fairy eel, ang cute niya. Meron pa tayong mga ganitong misteryosong isda. Grabe, ang dami nating nahuli sa kanila. Alam ko na agad nung una pa lang na nakita ko yung mga isda doon, na marami tayong mahuhuli. I mean, tingnan mo kung gaano kagaganda yung mga isda. At oo, yun na yun. Para sa pangalawang bitag, mga tol, ang dami nating nahuli doon. Kung gusto ninyong bumalik ako at maglagay pa ng mga bitag dito, sabihin nyo lang sa akin. Pero sa ngayon mga tol, pupunta na tayo sa ikatlo at huling fish trap at titingnan natin kung ano ang nahuli natin doon. Tara na, kumuha tayo ng tubig. At sana marami tayong nahuli dito kasi katulad din ng sa ibang lugar, bawat isda na nahuhuli natin, nililigtas natin sila. Sige, nakuha ko na. Ayan yung lubid. Ayos, hihilahin na natin yung bitag natin. Mga tol, eto na. Uy, may malaking isda. Grabe. Tingnan nyo to mga tol, may malaki tayong nahuli dito. Ang bigat. Grabe. Ano kaya to? Ano kaya to? Grabe, nakita nyo ba yon? Tingnan nyo tong ulang. Puti siya. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng puting ulang. Sige tol, bitiwan mo na yung lubid. Astig yung maliit na puting ulang. Ilalagay natin siya sa timba. May malalaking isda pa dito. Isa na namang malaking Oscar yan. Tingnan nyo. Grabe laki ng Oscar na to. May playgo tayo itapon sa timba. Ang daming isda. Tingnan nyo. Grabe tol, ano yon? Ano to? Diyos ko, wala akong ideya kung ano to. Mga tol, tingnan nyo to. Ang kakaiba ng itsura niya.
Parang isang uri ng hito. Sa tingin ko, grabe ang talas ng tinik niya. Mga tol, tingnan nyo kung gaano kaastig yung isda na yan. Mag-comment kayo sa baba kung alam ninyo kung ano to kasi wala talaga akong ideya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang astig, grabe. Ilagay natin siya sa timba. Ang kakaiba ng itsura ng isda na to. Tingnan nyo yan. Diyos ko. Mamamatay din sana lahat ng mga isda na to kung hindi natin sila nahuli. May mga chichlid dito, tingnan nyo. Ang daming African chichlid. Ano ba yan? At isa pang malaking hito. Tingnan nyo tong isa. Itapon na lang natin lahat mga tol. May ilan pang isda dito. Tingnan nyo yan. Diyos ko, isa pang albino. Tingnan nyo yan. Ang astig niyan. Mga tol. Alam ninyo, sa tingin ko, albino version to ng isa pa. Tingnan nyo yan. Pareho sila ng guhit, ayos. Huling isda na to. Pupulutin na natin sila ngayon. May mga bluegill, may mga cichlid. Ilalagay natin sila sa timba. Mga tol, ang dami nating nahuling isda ngayon. Mula sa 3 fish trap natin, marami tayong nasagip. Ngayon, ang gagawin natin, mga tol, dadalhin natin sila pabalik sa bahay ko. Punta muna tayo sa Pond X. Ilalagay natin doon ang malalaking Oscar at bluegill na nahuli. Yung natirang astig na isda, dadalhin sa bahay ko. Kita-kits mga tol, tara. Tingnan nyo mga tol, ang astig ng mga Oscar na ito. Lalo na yung may pulang tuldok. Ang gaganda ng mga nakuha nating isda. May nangitlog na dito. Sana mangitlog pa sila para dumami ang baby Oscar. Eto na yung isa, tara na. May sugat siya, sana gumaling. Sige tol, baliktad ka ng daan. At yung natitira mga tol, gaya ng nakikita ninyo, puro mga bluegill, ilang base, at ilalagay na natin sila sa Pond X. Ayan na sila. Ang natitira na lang ay yung mga astig na isda. Kita-kits tayo ulit sa bahay ko, ayos ba? Nakarating na tayo sa bahay ko at nandito tayo sa Mystery Pond. Mayroon tayong kakaibang isda na may umbok sa ulo. Tignan nyo yan, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Halos parang transparent pa siya. Mga tol, kung alam ninyo kung anong isda yan, sabihin nyo lang sa akin. Ayun mga tol, gaya ng nakikita ninyo, karamihan ng mga isda na nahuli natin ngayon ay swak na swak para sa Mystery Pond. Mga baby fire eel, Raphael, Tito, Tinodontis, maliit na gar. Marami tayong nahuli nito ngayon. Siguro mga 6 o 7 lahat-lahat. Hindi ko alam kung anong isda ito pero ang astig niya. Tignan nyo, parang knife fish siya. Kita nyo kung paano siya gumagalaw. Tignan nyo yan mga tol. Ayan na lahat ng isda, tignan ninyo. Ang dami nating nahuli ngayon. At dito pa lang sa pond ilalagay ang mga isda. Tignan ninyo lahat ng gapi dito, grabe mga tol. Tuwing nandito ako, namamangha ako sa dami ng gapi na nagpaparami. Kaya bagay dito ang crawfish natin. May maliit na puti tayo, ilalagay natin siya dito. Habang nasa tabi tayo ng cichlid pond, marami tayong nahuling cichlid ngayon at ilalagay natin sila doon. Tignan ninyo tong hawak ko mga tol, iba't ibang klase pero pare-pareho ang laki, walang adult. Nilalagay na natin sila sa cichlid pond. Ang astig, tignan ninyo, may isa pa tayong dakok ng African cichlids, ang dami talaga nating nahuli ngayon. Mukhang sila ang pinakamarami sa kanal na yon. May ilang maliliit na albino sa timba at isang malaking green severum. Mukhang sakto na ito, may ganito na rin tayo dito. Ayan na, hindi ko alam kung ano to pero bagay siya sa pond. Mga tol, comment kayo kung ano to. Tulungan ninyo ako. Ilalagay na natin siya. Ayan na, tingnan ninyo kung gaano kaastig yung isda. Tingnan nyo siya, ayan na siya. Ang galing mga tol. Ang plano lang talaga namin ngayon ay pumunta doon para manghuli ng mga astig na isda. Pero nakakalungkot kasi nalaman naming sinira na nila lahat. Kung gusto ninyong gumawa ako ng part 2 para iligtas ang mga isda, mag-like at mag-subscribe lang. Kita-kits sa susunod. Paalam!